O ito mga kababayan, makukulong na daw itong si Saldico. Pero huwag tayong patuloy sa ating pag-usapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Ayon kay Eric Silis mga kababayan, itong si Saldico ay malapit nang makulong. Malapit pa lang mga kababayan, hindi pa nakukulong. Pero nga, sa tingin ninyo, ay makukulong ba talaga itong si Saldico? Kasi nga mga kababayan, kung halimbawa nga makukulong itong si Saldico, kung ako si Saldico, idadamay ko na itong si Pangulong Marcos. Kaya mga kababayan, itong si Pangulong Marcos, alam natin na kabadong-kabado na ito. Kasi nga, pag halimbawa nga talaga mag-issue ng warrant of arrest laban dito kay Saldico, naku po, asahan na natin at sana gagawin ni Saldico na ikanta niya itong mga pinuno mga kababayan, kung sino ba talaga ang nag-utos para magnakaw sila sa pira ng kaban ng bayan. Hindi lang yan sa flood control mga kababayan, yung trilyon na yan, huwag nating isipin na yan lang yung ninakaw nitong si Saldico at Martin Romualdez. Kasama na nga itong si Pangulong Marcos mga kababayan. Kaya pag halimbawa itong si Saldico ay makulong mga kababayan, asahan na natin na kabadong-kabado na o kabahan na itong si Pangulong Marcos pag halimbawa mayroon ng warrant of arrest. Maliban na lang mga kababayan, kung itong si Saldico ay ipapaligpit na, pwedeng mangyari yun. Baka hindi na madamay itong si Pangulong Marcos mga kababayan, baka maligtas pa itong ating Pangulo. Pasensya na noon talagang humahanga ako dito kay Pangulong Marcos. Kasama tayo mga kababayan sa pangangampanya noon. Kasama tayo sa mga nangyayaring motorkid noon sa Metro Manila, kasi nasa Maynila pa tayo noon, kung saan tayo nakakarating. Pero dismayado nga tayo dahil nga hindi niya nagampanan yung ating inaasahan, yung pagkakaisa mga kababayan ng mga Pilipino. Wala ng kulay, unity daw, pero nga nagkawatak-watak. At yung kahit yung mga tumutulong sa kanya, yung may mga utang na loob siya sa mga Duterte mga kababayan, ay kanyang tinatalo. Baliwala sa kanya mga kababayan. Ibig sabihin, walang isang salita itong ating Pangulo. Kaya nga, doon din tayo naging dismayado. Kaya hindi na tayo sumusuporta kay Pangulong Marcos mga kababayan. Talagang nanghinayang tayo dahil nga isa tayo sa mga nabudol noon. Iwan ko lang kung sino ka, kung kasama ka rin ba sa mga nabudol noon ni Pangulong Marcos. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sa araw na ito po ay susundan natin itong mahalagang development na posibleng ipa-aresto na si Saldico. Isa ito sa controversial at central figures sa pandarambong at iskandalusong trilyon pesos na mga nawala na pondo sa kaban ng bayan. Bata-bata po ito ni Romualdez at ni Marcos bago ito tumakas sa Estados Unidos. We have received information na by Monday ngayon o kaya bukas ay ikakansila na ang travel authority ni Saldico. At kapag kinansila po ang kanyang travel authority na in-issue ng Kongreso ng si Martin Romualdez pa ang Speaker of the House, ay magiging AWOL siya, absent without official leave. At kapag hindi po siya bumalik in a certain period of time, like for example isang buwan, 30 days, ay pwede po siyang tanggalin sa roster ng mga aktibong miyembro ng House of Representatives, no? Kagaya ng nangyari po kay Congressman Arnie Teves. Tinanggal po siya sa pagiging kongresista by way of the Ethics Committee complaint, including itong pagiging absent without official leave niya. Nag-awol siya dahil kinansila din po ang kanyang travel authority. Sa kasagsagan ng kanyang kinasasangkutan na kontrobersiya hinggil po sa massacre na nangyari doon sa bahay ni the late Governor Ruel Digamo, kung saan po 12 yata ang patay
at mahigit po 10 ang sugatan, no? Na itinuturo na ang mastermind ay si Arnie Tevez. So tumakas po siya sa Amerika, and then later on nagtago siya sa Timor-Leste. Ang pagkakansila sa kanyang travel authority made it possible for the House of Representatives to remove him by way of technical grounds, no? Dahil hindi na nga siya nakakatugon sa kanyang tungkulin bilang aktibong miyembro ng House of Representatives. And the rest is history na. Kaya nga napabalik din siya dito sa Pilipinas. Ngayon, itong si Saldico, mga kababayan, ay we have received information na pagkatapos po na ilabas ang cancellation of his travel authority sa pamunuan ngayon ng bagong naitalaga bilang Speaker of the House na si Speaker Budget D, after 15 days maximum ay pwede nang ipataw sa kanya ang disciplinary action proceedings at the House Ethics Committee. Ayun. Pero nagmagaling at nagmayabang pa itong hambog na si Saldico, no? Itong itinuturo na isa sa mga principal executioners, tirador ni Marcos at ni Romualdez pagdating sa pagkakatay ng pundo at pagsindikato sa Kaban ng Bayan na umabot sa mahigit 1 trilyon na pesos, no? Ang nawala sa flood control pa lang, na mga proyekto na sinindikato nila Saldico, nila Marcos at nila Romualdez. Ang sabi ni Saldico, kung pipilitin nyo kung uuwi habang ako'y nagpapagaling pa daw, nagsasakit-sakitan lang yata itong kulukoy na to, no? Nag-post itong si Saldico sa kanyang social media, sa Facebook. Sabi niya, yung travel authority, pwede lang yan mag-take effect sa isang congressman. So kung i-cancel nyo yan at ako ay mag-resign bilang congressman, paano nyo ako mapapauwi? Nakalimutan niya na pwede siyang ipa-aresto ng gobyerno ng Pilipinas. Iyan ay kung seryoso at may bayag at paninindigan si Marcos by way of coordinating sa Interpol at pati na rin po sa authorities ng Estados Unidos, including ang Federal Bureau of Investigation. So Saldico can be brought back to the country. Pwede po siyang mapabalik at pwede po siyang magkaroon ng arrest order, lalo na kung isampa ang kaso sa korte. At siya po ay pwedeng aristohin either by way of extradition o kaya coordination sa US government kung gagawin ng seryoso ni Marcos. So itong pagmamayabang at paghahambog ni Saldico, ito po ay ginagawa niya dahil alam niyang walang bayag at walang paninindigan si Marcos at si Romualdez, na hindi nila kayang gawin ang sapilitan na dalhin sa hustisya at katarungan itong kagaya ng mga itinuturong sangkot na kriminal sa pandarambong sa Kaban ng Bayan, itong hambog at kulukoy na si Saldico. Ibig sabihin, kaya nga rin nasasabi ni Saldico yan, mga kababayan, dahil alam din niya sa kanyang sarili na hindi siya basta-basta na ipa-aristo ni Pangulong Marcos at nitong si Romualdez, mga kababayan, kasi nga kung halimbawa ipapa-aristo siya, pwede siyang magsalita laban sa mga ito. Dahil hindi naman siguro tayo maniniwala, nga mga kababayan, na walang kinalaman itong si Pangulong Marcos. Hindi naman pwede siguro nagagawa lang ng pandarambong itong si Saldico at itong si Romualdez kung hindi nga alam ni Pangulong Marcos. Kaya yan din siguro ang dahilan kaya matapang itong si Saldico, kasi nga natatakot itong si Pangulong Marcos, si Romualdez, kung halimbawa nga makulong itong si Saldico, baka magsalita ito, baka kakanta ito. Kahit naman ako siguro, mga kababayan, kung halimbawa ako yung makukulong, tapos yung mga kasamahan ko, yung mga talagang utak ng plano ay hindi makulong, kawawa naman. Ako lang yung tawag nito, mga kababayan, ako lang yung magtitiis.
Ako lang yung mapaparusahan, ako lang yung magdusa. Siyempre, damay-damay na mga kababayan. Kaya idadamay din. Dapat ni Saldico. Ito si Pangulong Marcos at itong si Romualdez. Kaya natatakot. Itong mga ito na ipakulong itong si Saldico. Yun ang dito lang muna at ulit bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Verheldios ng Pulilan, Bulacan sa kanyang mga apo, si Coco, Dion, Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Ma'am Mibilin Balikaw ng ano ba ito? Lagi ko nakakalimutan sa may lugar ni Marcos mga kababayan. Sa may Ilocos Norte. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Emilda Pasqua. Shoutout kay Antonio Adursa. Shoutout na rin kay Florencia Leonor, idol, ma'am. Shoutout sa iyo. Kay Rogelio Paguntalian. Shoutout na rin kay Maria Sia. Shoutout na rin kay Nito Ispaldero. Shoutout na rin kay Etarford. Shoutout na rin kay Chris Bib Pablo. At kay Francis Justo Jr. Shoutout na rin kay Francis Justo Jr. at kay Igo. Yun ang dito lang muna at once again. This is Rondi TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.